Ngayon po ay araw ng Biyernes sa ikalabing-siyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, nais kong ituon ang lahat sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Roque at iugnay ito sa nakaraang dalawang kapistahan na ating ipinagdiwang. Kung kayo po ay nakapagsimba noong araw ng Miyerkules, kapistahan ni San Maximiliano Kolbe, ang aking binigyang diin sa pagninilay ay ang pagharap sa sitwasyon na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi yung talikod, hindi yung matakas, hindi yung pagtato. Sa napakagandang halimbawa ni Maximiliano Kolbe, natutunan natin sa sitwasyon na ibinigay ng Diyos sa kanya kung saan andyan sa kanyang harapan ang mga kapatid na hatulan ng bayan. Itinas ni Maximiliano Kolbe ang kanyang kamay at sinabi, "Ako lang ang iyong hatulan na kamatan, kahit buhay ng taong iyan." Si Maximiliano Kolbe ay may pamilya. At doon sa pag-nayon na sitwasyon, nakamit ni Maximiliano Kolbe ang hatol patayan. Ialay niya ang kanyang sariling buhay kapalit ng buhay ng kanyang papa. Napakagandang halimbawa ng pagharap sa sitwasyon na binibigay ng Diyos sa atin. Kahapon, ipinagdiwang naman natin ang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Napakagandang paalaala na kung tayo ay magiging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad ni Maria, tayo rin ay magkakamit ng gantimpala. At ang gantimpalang ito ay buhay na walang hanggan kasama ang Ama. Kaya malinaw para kay Maria na ang buhay ay nandoroon sa kabila sa piling ng Ama. Kaya ginawa niya ang lahat ng pagsunod ng buong kababaang loob sa kalooban ng Ama para makamit niya ang gantimpalang ito. Kaya ganito rin ang maaaring mangyari sa atin kung dito sa buhay natin ngayon, buong kababaang loob nating sisikaping sundin ang kalooban at ang kautusan ng Diyos. Ngayon, kapistahan ni San Roque, isa na namang sitwasyon ang iniharap ng Diyos dito kay Roque. At sa sitwasyon na yon, ipinakita ni Roque, ako'y magbibigay ng aking sarili. Ano ang sitwasyon? Siya ay isang taong napapabilang sa marangal at may sinasabing pamilya, pero ganun pa man iniwan niya ang lahat at namuhay ng simple at namuhay sa karukhaan. Nagpunta doon sa Roma at sa panahon na yon, habang siya'y nandoroon, nagkaroon ng tinatawag na peste o lumaganap ang sakit na talagang halos walang nakapagpapagaling. Inilaan ni Roque ang kanyang sarili sa pag-aalaga, pag-aasikaso sa kanyang kapwa na may mga sakit. Sa katapusan, siya rin ay nahawa ng sakit. Hindi niya ninais na maging pabigat kanino man, kaya mas pinili niya ang pumunta sa isang ilang na lugar at doon mag-isang tiisin ang tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Handa na siya sa kanyang sarili na dito sa sakit na ito, ako'y mamamatay. Pero nakikita ng Diyos ang kabutihang loob ni Roque. Kaya nagpadala ang Diyos ng isang aso para araw-araw itong aso na ito ay kumukuha ng tinapay o ng pagkain at inihahatid kay Roque. At ito ring aso na ito ang parabang dumidila sa mga sugat ni Roque para ito ay gumaling. At hindi nagtagal,
may nakakita at nakapansin dito sa aso na ito na halos araw-araw kumukuha ng tinapay, ng pagkain at nagpupunta doon sa kagubatan. Saan kaya dinadala ng asong ito yung tinapay? At sinundan siya ng ilan at nakita nila kung saan dinadala nitong aso ang tinapay. At doon nakita ng mga tao ang sitwasyon ni Roque. At siya'y dinala sa bayan, inasikaso, inalagaan. Pero hindi rin nagtagal, siya'y namatay. Pero nakilala si Roque na isang taong napapabilang sa may sinasabing pamilya, marangal na tao. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagkakita sa krus na nakakwintas kay Roque. Simbolo na siya'y napapabilang sa pamilyang marangal at may sinasabi sa buhay. Namatay siya na may dangal, namatay siya na nagpakita ng matinding malasakit at pagmamahal sa mga may sakit. Naging daan ng kabanalan para kay Roque ang pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga may sakit. Para sa kanya, hindi ako ang mahalaga, kundi kayo. Kahit na yung ako ay mahawa ng sakit, hindi iyon importante sa akin. Sapagkat sa sitwasyon na ito na binigay ng Diyos sa akin, ang pinakamahalagang dapat gawin ay ang dumamay at asikasuhin ang mga kapatid na nangangailangan. Iba't ibang halimbawa ng sitwasyon na binibigay ng Diyos sa tao at iba't ibang halimbawa din kung papaanong ang tao ay tumutugon sa sitwasyon na ito. At sa pagtugon ng tao sa ganitong sitwasyon, iyon ang nagiging daan ng kanilang kabanalan. Kaya talagang totoong-totoo yung sinasabi ng ating Panginoon, anumang ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa ninyo sa akin. Kaya matutunawa tayong magmalasakit, magdalang habag, tumulong at magmahal sa kapwa, lalo na silang nangangailangan sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon na pinapakita at ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Amen.